Buhaboy, buhaya, sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Kapag ang speaker natin sa Kongreso ay makatao, makadiyos, makabayan, sigurado, pagmamalasakit ang unang-unang objectives niyan. Kaya lang, dahil nga kurakot, walang pagmamahal sa bayan, hindi, saan kayo nakakita ng mga politiko na dumadaing na hirap na sila sa buhay? Wala. Ayos lahat, ang sasarap ng buhay. Pero yung iba, hindi naman lahat yan dahil meron dyan talagang gumaganap sa kanilang mga mandato. Marami naman, pero na-outnumber lang dahil mas marami ang buhaboy. Buhaboy, buhaya, sa kapal ng balat, baboy kung lumamon. Ganyan po ang aking pagkakakilala sa mga super kuragot. Kaya kami, ito po ay hindi na usapin natin lang Kailangan na po ng buong mamamayan. Itong nararanasan natin, hindi lang kami. Lahat po tayo, buong mamamayan ng Pilipinas, nakakaranas na sobrang kahirapan dahil ang mga namumuno ay incompetent leader. Mga walang pagmamahal sa bayan. Napag-iiwanan na po tayo. Nakakawa. Nakakawa po ang Pilipinas. Dati tayo nirerespeto ako bilang isang OFW. Nung unang sampa ko sa ibang bansa, nirerespeto tayo, hinahangaan, bilib na bilib sila sa mga Pilipino. Ngayon, sinusuka na rin. Inaapi, minamaltrato. Yan po, ako OFW leader advocates. Kaya ako sumasama rito dahil nakikita ko ang kanilang mga concern at objectives para sa bayan. Sana naman po, kayong mga politiko, kung ilan-ilan sa inyong matino, ikayanin nyo ng maging matino ang lahat para magsama-sama kayong paunlarin ang ating bansa at pamayan. Tama na po ang pamumulitika. Ang Iran at Israel nagkikera na. Aabot sa atin yan. Pag umabot sa atin yan, paano? Ano ba ang gagawin nila? Meron ba tayong nakita na programa nila para i-rescue ang ating mga bayani sa makabagong panahon sa iba't ibang sulok ng bansa? Lalo na sa Israel at Iran. Kaya sana naman, hindi lang si Martin Romualdez ang usapin na ito. Bumaba ka na, step down. Ibigay mo na sa karapat-dapat para matulungan ang ating bansa at mamamayan. Paano lang po ako sa tanong ka? Ang trabaho ng Congress ay trabaho din ng Senate. Bakit po si House Speaker lang? Ba't hindi kasama si Escudero? Kung pareho lang naman sila ng trabaho. Kasi, di ba, nagsisimula muna sa Kongreso bago umakyat sa Senado. Nagsisimula sa Kongreso ang lahat, iaakyat sa Senate. Dapat sa Kongreso pa lang, maganda na ang batas bago umakyat sa Senado. Kaya, ang priority muna, yung mula sa baba paakyat. Kung maaari nga, lahat ng mga kuragot, alisin na Dapat yan, alisin na. Para naman magkaroon ng kaunlaran ng ating bansa. Puro pamumulitika, tignan nyo, nagkaagulo sila sa impeachment. Di ba? Ano ba ang impeachment na yan? Ipagpalagay natin na impeach si Pipi Sara. Ano mapapala ng mga mamayang Pilipino sa impeachment? Sige nga po, matanong ko kayo lahat, politiko o hindi politiko. Ang tanong, pag na-impeach si Pipi Sara Duterte, ano ang benefits ng mga mamayang Pilipino? Wala! Diba? Kaya dapat, mula sa baba, magkaroon ng pagbabago, palitan, hanggang paakyat, hanggang pagdating sa Pangulo. Dahil yan ang isang ugat ng problema natin ngayon. Incompetent leader. Bumaba na kayong lahat ng mga incompetent leader. May gusto sumagot ka? Baka may gusto ka sumagot? Yung sa akin po ay durugtungan ko lang po yung sinabi ni Colonel doon sa guerrilla forces. Kami po sa Hanilan Transport ay tinitingnan namin yung sitwasyon ng isang babaeng nagdadalang tao na pag nagsilak ng sanggol may kasabay na dugo. Ito po yung bagong buhay, yung bagong lidatunga. Kung dumating sa ganung bulto na isisilang lang ang isang bata ng isang nagdadalang tao,
ganun po ang sitwasyong mangyayari. Hindi po kami titigil hanggang hindi bumababa si Speaker Romualdez. Ay, ano po, kina Colonel Mitran po, Attorney Jonathan. Okay. Sir, ulitin ko po yung tanong kanina sa inyo po, sa inyo dyan sa gitna. Ulitin ko po yung tanong, sino ba ang napipisil niyo na karapat-dapat ngayon sa tatlong naglalabanan? Ay, iyan dapat nakabalance. Kung ang president ay nasa north, yung mga nasa baba ay sana sa ibang lugar, Visayas or Mindanao. Sa tanong nyo kanina ay yung mga choices na binigay ninyong speaker, yung isa ay Ilonggo? Ilonggo or yung isa ay Ilocano? I feel like a balance. Pero mas maganda ganito na. Kasi sa mga one of the worst speakers ever ito side story lang ha. Nung ako ay nag-aral po sa UP College of Law, 5 ang naging kaklase ko na kilala, no? Yung isa si Pia Cayetano, si Jesus Escudero, si Coco Pimentel, saka si Kiko Pangilinan. At ito, classmate ko to. Sa 5 yan, ito lang ang hindi ko kasundo. Doon pa lang na, kasi 1989 yan pumasok sa UP College of Law. At that time, wala na siyang ibang bukang bibig. At that time, yung, di ba, very eloquent siya pagsalita, no? Pero, pagka yung topic na pupunta kay Cory, si Cory ang president at that time, talagang parang dragon na kumako yung bunganga niya, no? Tapos na yan naman, pagka nagsasalita siya, very articulate siya. Pero pagdating sa ayuda, kunyari may mga tao mamimigay ng ayuda, paano siya magsalita? Nakakaintindihan na okay, may pera, may bibita. Kaya mapapansin mo, money talks eh. Money talks, nagkakaunawaan na, nagkakaunawaan na eh. Pera-pera na ito eh. Ito. Sagutin ko muna yung yung tungkol doon sa bakit yung Senate hindi kami nananawagan. Iba-ibang grupo to. So iba-ibang posisyon yan. Pero sa amin kasi, sa akin personally, I'm talking personally, ipinasa kasi sa Senado yung trabaho eh. Pinasa yung obligasyon niya yun ng Senado na mag-react. Legally and constitutionally, trabaho nila yun. Kung walang umakyat sa Senado, walang mangyayaring impeachment. Inakyat na sa Senado eh. Actually sa House nga sabi nila impeachment. Ngayon, nakita naman natin yung huling mga actions ng 19th Congress, especially the Senate, kung paano nila hinandle yung impeachment complaint against VP Sara Duterte. Sa akin, nakikita ko na binabalansin nila. Although alam natin, meron tayong nakikita na merong mga kasi sa ulit-ulitin natin, impeachment is a political exercise. Hindi yan secondary na lang yung mga legal dyan. Political exercise yan. Pero sa ngayon, nakikita natin na at least dito sa natapos ng 19th Congress, binalanse yung kanilang action. Which is, kasi nga, they are constitutionally mandated to perform their duties as the Senate acting as an impeachment court. Yun yung namin, yun yung pananaw mo dyan. Now, tungkol dun sa speakership, kahit siguro magsisigaw kami dito maghapon magdamag, at the end of the day, ang magdidesisyon, sila din dun sa House of Representatives. Kaya ngayon, tama yung sinasabi kanina ni Attorney General Garcia, sir. Ang initiative dapat manggaling dun sa mga congressional districts. Yung mga tao dapat gumalaw. Bulabugin nyo yung inyong mga congressman. Kalampagin nyo sila, oy, ayaw na namin dyan. Huwag kang magsiksik dyan. Pakinggan mo kami. Dapat ganun ang magiging action na ngayon. Kasi kahit anong sigaw namin dito, at the end of the day, sila mag-uusap doon. Kaya kailangan ang pagkilos manggaling doon sa congressional districts. Yung pong mga butante, yung pong mga butante nitong mga congressman na to, ng mga representante na to,
sila po ang bulabugin ng kanilang mga botante, yung kanilang electorate, para po malaman nila ng mga congressman na ito kung ano yung totoong saloobin ng kanyang mga botante ng bayan.